Ngayong ika-29 ng Mayo, walang pakundangang inatake ng Russia ang Romania gamit ang drone na Geran-2. Tumama ang drone sa residential na gusali, winasak ang apartment at 2 Romanian ang nasugatan. At ngayong gabi, sinabi ni Vladimir Putin na hindi raw ito drone ng Russia, kundi syempre drone daw ng Ukraine. Pero sa mismong Romania, sinabi nila na hindi. Drone ng Russia ito ay Geran-2, pero tumama ito sa Romania matapos gumana ang sistema ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Sa Kremlin na yon, pilit nilang tinatakot ang Europa sa ganitong sitwasyon, na para bang ang mga Europeo ay naghahanda sa digmaan, kaya dapat daw masanay sila sa ganitong mga pag-atake. At ngayon, sa wakas ay tumugon ang NATO sa totoong pag-atake ng drone sa totoong apartment ng mga mamamayan ng Romania na miyembro ng NATO, pero gaya ng dati, ang kanilang reaksyon ay sa totoo lang mahina. Hindi ko pagmamadaliin ang konklusyon at siguradong may mga dapat pang tingnan, lalo na't may tinatawag na bahaging nangyayari sa likod ng mga eksena sa insidenteng ito. Sa madaling salita, pag-usapan natin ito ng maayos na yon matapos mangyari ito sa Romania kaninang umaga. Ako si Alexei Pichi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Walang kinalaman ito sa mga Russia na sasakyang panghimpapawid, kundi mga drone ito na galing sa Ukraine. Naligaw sila ng landas, posibleng dahil sa electronic warfare, iba pang dahilan, o hindi parepektong teknikal na kakayahan, kaya sila napunta roon at bumagsak. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko, malamang na ganitong sitwasyon ang tinutukoy. Ganito kinomentuhan ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ang pag-atake ng Russia sa Romania noong umaga ng Mayo 29. Ayon sa kanya, ito raw ay isang Ukrainian drone o kakulangan ng Ukrainian Air Defense. Pero mula kay Putin, wala naman talagang dapat asahan na iba. Pero ano nga ba talagang nangyari? Tara, pag-usapan natin ito ng sunod-sunod. Noong gabi ng Mayo 29, muling inatake ng Russia ang infrastruktura ng Ukraine malapit sa hangganan ng Romania. Sa huli, na-detect ng mga radar ang drone sa timog na Romania bandang 1:00 ng madaling araw, 2 F-16 na fighter jet mula sa base sa Fetesti ang pinaangat sa himpapawid kasama ng isang military helicopter. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumangga ang Russian drone sa ika-10 palapag ng residential building sa Galati, Romania. Nagsimula ang sunog sa isang apartment at 2 tao ang nasugatan. At ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng Ministry ng Depensa ng Romania, si Colonel Cristian Popovici, na ang drone ay pumasok sa airspace ng Romania sa taas ng mga 600 metro. Lumipad ito ng mga 10 kilometro, ngunit sa taas ng mga 150 metro ay nawala ito sa paningin ng mga radar. At kapansin-pansin din na inamin ng Ministry ng Depensa ng Romania na hindi nila sinubukang pabagsakin ng drone dahil masyado itong malapit sa mga gusali ng lungsod at maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ngunit ang mismong pag-atake sa isang tirahang bahay ay tila hindi naman nagdulot ng ganong kalaking pinsala. Ganyan daw ang kanilang lohika. Sa huli, naglabas ang Ministry ng Ugnayang Palabas ng Romania ng isang napakamatinding pahayag at ito ay aking sisipiin. Ang insidenteng ito ay isang seryoso at iresponsableng paglala mula sa panig ng Russian Federation. Formal naming ipapaalam ang mga magiging epekto na dulot ng kawalang responsibilidad ng Russia sa ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa. At maya-maya lang sa araw na yon, inihayag ng presidente ng bansa na si Nico Jordan na isasara ang General Consulate, ang konsulado ng Russia sa Constanta, at ang General Consul ay idedeklarang persona non grata. Ganito ang naging resulta. Kalaunan, sinabi ng presidente ng Romania na si Nico Jordan na maaring nagbago ng direksyon ang Russian drone dahil tinama nito ng mga Ukrainian na anti-aircraft gunner. Narito ang kanyang sinabi. Habang dumadaan sa Ukraine ang mga drone, ilan ay napabagsak, kabilang ang isa na malamang na tinamaan sa ibabaw ng lungsod, Reni, at nagbago ito ng direksyon at tumungo sa Galati. Siyempre, kawili-wili ang pahayag na ito. Ayon sa presidente ng Romania, lumipad pa ng 10 kilometro ang drone bago bumagsak sa isang bahay. Mahalagang banggitin na ayon sa presidente ng Romania, malinaw na ang responsibilidad sa sitwasyong ito ay nasa Russia lamang. Sa tanong kung gagamitin ang Artikulo 4 ng North Atlantic Treaty dahil sa insidente, sinabi ni Oana Toy,
pinuno ng Ministry of Foreign Affairs na ang presidente ng bansa ang magpapaliwanag nito sa ibang panahon. Pakiramdam ko walang saysay ang mga konsultasyong ito. Ipapaliwanag ko dito na ang paggamit ng Artikulo 4 ng North Atlantic Treaty ay nagpapapahintulot sa mga miyembro ng alyansa na ilahad ang mga issue para sa pagtalakay ng North Atlantic Council na siyang pangunahing pampulitikang organo ng NATO. Paalala ko lang na na-activate na ng Poland ang Artikulo 4 noong Setyembre 2025 nang halos 20 drone ang lumabag sa impapawid ng bansa. At wala ring nangyari. Kailangan nating tandaan na maaring bigyan ngayon ang Romania ng mas maraming pondo ng Europa para makabili ng panangga laban sa mga drone. Sinabi ng NATO Secretary General Mark Rutte na nakikipag-ugnayan siya sa mga otoridad ng Romania tungkol sa insidente. Narito ang kanyang pahayag. Kinokondena namin ang kawalang ingat ng Russia at lalo pang paitingin ng NATO ang aming depensa laban sa iba't ibang banta kabilang ang mga drone. Siniguro kong handa ang NATO na protektahan ang bawat bahagi ng teritoryo ng mga kaalyado, mapanganib para sa lahat ang walang ingat na kilos ng Russia. At ayun na, ang mga mababangis at hindi naliligo ng mga Ruso ay nagsimulang magbanta at magdahilan. Kanina, ang pangunahing lasenggo ng Russia si Dmytro Medvedev, itong maliit na tao, ay nagsabi na dapat daw matakot ang lahat sa hindi naliligo at mabangis na Russia at patuloy pa raw itong lilipad. Si Vladimir Putin ay mayabang na nagsabi, ibigay sa amin ang lahat ng materyales, magsasagawa kami ng patas na imbestigasyon at doon lang namin susuriin ang nangyari. Nasaan ang pagiging patas at nasaan ang mga nilalang na ito, ang mga Ruso? Seryoso ba kayo? Seryoso ba? Matatag na sinabi ni Vladimir Putin na hindi yon drone ng Russia kundi ng Ukraine. Ayon sa kanyang lohika, ganon ding mga drone ng Ukraine ang lumipad noon sa Finland at mga bansang Baltic. Dapat ding banggitin na may mga drone na paminsan-minsan pumapasok sa impapawid ng Romania at may mga bahagi nitong natagpuan malapit sa hangganan. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pa itong nasira o nasaktan. Ang insidente sa Galatz ay naganap kasabay ng pagdami ng mga kaso ng pagkakatuklas ng mga drone sa impapawid ng mga bansang katabi ng Russia at Ukraine. Ngayon, sa mga bansang Baltic, pumapasok ang mga Ukrainian drone na naliligaw dahil sa electronic warfare equipment. Isang linggo bago, nagdeklara ng babala sa pag-ataking panghimpapawid sa silangang Lithuania kabilang ang Vilnius dahil sa drone at pinababa ang mga residente sa silungan. At noong simula ng Mayo, ilang mga drone ang pumasok sa teritoryo ng Latvia. Ang pinakamalaking insidente ng Russian drone ay noong Setyembre ng taong 25 nang pumasok sila sa Poland at may humigit kumulang 200 ron. At ito ay pawang mga Russian na drone lamang. Ang mahalagang punto, bilang tugon ng NATO sa pagpasok sa Poland, sinimulan nila ang operasyong Silangang Bantay. Ngayon, narito tayo sa pinakaimportanteng bahagi matapos ang provokasyon ng mga Russian sa Poland noong Setyembre noong nakaraang taon. Mas maraming armas mula Amerika at presensya ng NATO ang nakuha ng mga Polish. Kamakailan dumating na rin sa Poland ang unang F-35 fighter jets. Matapos magsimulang mangprovoka ang Russia sa mga bansang Baltic, inanunsyo kahapon na magtatatag ang Germany at Netherlands ng pinagsamang taktikal na himpilan sa Baltic na yung taon. Sila ang mangungguna sa puwersa ng NATO sa eastern flank at tutulong pigilan ng mga kalaban. At inanunsyo rin ang pagbuo ng bagong Army Corps ng NATO para sa partikular na proteksyon ng mga bansa sa Baltic. Dahil sa insidente sa Romania, mapipilitang palakasin ng NATO ang bahaging ito ng eastern flank. At alam nyo, lubos kong nauunawaan na maraming Ukrainiano ngayon ang magsasabi, aba, muli na namang hindi nakapagbigay ng sapat na tugon ang North Atlantic Alliance sa Russia. Pero dito, maging practical tayo rito. Ang ganitong pagpipigil ng NATO ay bunga ng mahigpit na pragmatismo at estrateya para maiwasan ang pandaigdigang sakuna. Ayaw ng NATO ng ikatlong digmaang pandaigdig. At ang paggamit ng Artikulo 5 tungkol sa kolektibong depensa ay nangangailangan ng konsensus ng lahat ng 32 miyembrong estado. Wala sa kanila ang handa ngayong pumasok sa malawakang digmaan. Dahil sa mga insidente ng parehong Ministry ng Depensa ng Romania ay nahihiyang tinatawag na lamang ngayong collateral damage at hindi bilang isang sinadyang at planadong pag-atake sa soberanong teritoryo ng NATO.
Imbes na matinding tugon militar, pinili ng alyansa ang estratehiyang pagbabawas ng panganib. Pagpapalakas ng air defense sa silangan, dagdag kagamitan sa Ukraine para sa pagharang at mas mahigpit na pagmamanman. Ganito palagi ang magiging sagot ng NATO sa mga ganitong insidente. Gusto man natin ito o hindi. Kahit na hindi nila ito kinikilala bilang sinadyang at planadong pag-atake eksklusibo sa teritoryo ng NATO, wala namang magiging paggamit ng Artikulo 5. Palagi nilang tinatawag na collateral damage kapag ang drone ay lumilipad sa Ukraine at saka tumama sa Romania. At ganyan nga nila ito patuloy na ikakategorya. Sa madaling salita, dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!